Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin yan, ito po, sumagot na po si Mayor Baste. Ang sabi po ni Mayor Baste, huwag kang mag-alala Tore, matagal ko nang gustong mambugbog ng unggoy. Sumagot na po sa hamon ni Tore tungkol po sa charity boxing. Yan po pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin, ito pong yung pong mga pang-aasar ni John Vic Remulla. Kung papansinin niyo po, lahat po yata, no? Talagang yun yung purpose nila, asarin si BP Sara, asarin ng mga Duterte, no? Kawawa naman, ito na yata ang pamilya na pinakamatatag sa lahat. Kasi kaaway nila buong gobyerno eh. At hindi po sila yung gobyerno na yung katulad alimbawa ako, 'di ba? Panay rin naman ang puna ko sa gobyerno, pero hindi baliktad sa kanila eh. Sila po yung pinagtutulungan ng gobyerno, no? Lahat po ng ahensya ng gobyerno pinagtutulungan yung pamilya na to eh. Di na down pilit pero buhay pa rin. Lahat as in, mula sa tatay, sa anak na vice president, sa anak na congressman, sa anak na vice mayor, walang humpay no yung atake. At tuwan-tuwa po sila pagka nakaka-atake, parang yun na lang po yung silbi ng gobyerno na to eh. Wala na po talagang silbi kundi atakehin na lang yung mga Duterte. Hindi po ba? Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, yung pong panahon po ni Tatay Digong, siya po yung presidente. In fairness po, ngayong ganitong mga panahon, nagpapaligsahan po yung mga ahensya ng pamahalaan, nagpapaligsahan po yung mga offices, no? Pati po yung mga local, yung mga LGUs, nagpapaligsahan po sa pamimigay ng ayuda. Promise po. Ngayon po, wala akong makita. Wala akong makita eh. At least kahit pa paano, yung presidente handa, di ba? May mga evacuation center, yung kahon-kahon na DSWD. No? Iyan po ang isa sa mga hinangaan natin. No? Bakit marami pong tao sa mga evacuation center nung panahon ni Tatay Digong? Doon po doon ka madidistributan ng kahon-kahon na relief goods eh. Di ba? Ganito nga yung style ng iba eh. Kahit hindi binabaha yung bahay. Nasa relocation center. Kaya ang dami pong tao sa relocation center nun eh. Kanya-kanya pong gimmick. Tapos si Vice President Leni Robredo, in fairness po nakikipag-compete din. Meron din siyang angat buhay, di ba? Nasaan na nga pala yung angat buhay? Ba't parang hindi natin nakikita? Meron siya yung 10 sila nagtutulak ng rubber boat ng angat buhay, tapos 12 lang yung plastic nila. At least kahit pa paano yung impact po no, merong competition para makatulong, competition para makapag-abot ng mga ayuda o mga relief goods sa mga nabaha. O ganyan nung panahon ni Leni. Tapos merong pa ayuda si mayor, may paayuda si governor, no? Kaya punong-puno po, no? Competition po, nagko-competition yung mga iba't ibang ahensya. Mayroon pong paayuda yung DSWD, may paayuda yung DOLE, may competition po talaga eh. Ngayon po, meron din pong competition ngayon yung mga ahensya. Ang competition po nila, anong ahensya, anong mga tao sa pamahalaan yung makakapang asar,
yung makakapanira, siraan, asarin, yung mga Duterte. Tindi, no? Kaya yung mga Duterte, hindi na po kinakailangan na mag-promote ng sarili. Buong gobyerno po nagpo-promote sa Duterte. Pinopromote po ng buong gobyerno na siraan yung mga Duterte. Nakabaliktaran. No? Kabaliktaran. Ikaw naman, Annabel. Fake news ka naman. Papaliwanag ko sa iyo, Annabel, baka hindi mo kasi alam ang kaibahan ng suntukan at boxing. Nireview ko yung sinabi ni Baste. Okay, mamaya, pupunta tayo. Huwag kang umalis, Annabel. Huwag niyong tanggalin si Annabel para mapakinggan niya yung pagkakaiba. Pag nagbabago na rules, yung mga kakampi nyo, wala kayong nakikita. No? Naghamon ba si Baste? Opo, naghamon. Sa buwisit ni Baste, sa sari-saring panggigipit sa mga Duterte, nito ni General Torre, na sinabi niya, ganito po kasi sinabi niya, no? Okay. Sabi ni Torre, ano ba sila? Hindi, si Baste muna. Ang sabi ni Baste, kaya ka lang naman ganyan dahil may kapangyarihan ka eh. Di ba? Actually, duwag ka eh. Pwede nga tayo hamunin kita ng suntukan, di ba? Suntukan. Ang ibig po sabihin ng suntukan, yung suntukan, yung magkikita kayo, suntukan agad. Hindi po, iba po yung boxing. So, ang hamon po ni Baste, suntukan. Suntukan na lang. Di ba? Iba po yun eh. Pag sinabi suntukan, ngayon na yun. Wala nang mga glove, wala pong gloves yan. Wala. Suntukan po. Opo, eto na nga po yun. Sinasagot na po natin. Cool ka lang, Dennis. Okay. Yun yung hamon ni Baste. Ngayon, ang sagot naman ni Torre, wala naman pong media sa suntukan eh, di ba? Pag nagkita kayo suntukan, wala pong ang sagot naman ni Torre, sige, boxing tayo, charity natin, sa Araneta tayo. Dumami po yung kondisyon, iba po yung boxing sa suntukan, no? Annabel, para lang yung sa kaalaman mo. Naunawaan mo na ngayon? Ang sagot po ni Baste, huwag ka mag-alala, Torre. Matagal ko nang gustong mambugbog ng unggoy. Okay. Hinamon lang kita ng suntukan. Ang dami mong ang dami mo ng mga, may pa-charity ka pa. Di ba? Simple lang po yung sinabi ni Baste. Suntukan ang hinamon ko sa iyo, may nalalaman ka pang charity sa Bagyo o sa mga binaha. Hindi na suntukan yun eh. May charity na eh. Si Ping Lacson nga, magbabayad daw ng ticket eh. So may ticket pang involved. Yun, Annabel. Ngayon, payag naman si Baste. Kung talagang ayaw ni Torre na suntukan, gusto niya talaga na medyo, yun nga po yun. Paano kaya yun? Hindi mo kasi maunawaan eh. Iba po yung boxing at suntukan, no? Yung suntukan, hinamon ka, tara, doon tayo sa Araneta, sa parking lot, ganun po yun. Tara, magtayo kayo ng boxing ring. Iba na po yun, boxing na yun. Yung boxing may gloves. Okay, anyways, hindi po natin pakakahabaan yan. Total, nagbigay ng kondisyon si Torre na ito ay charity, sa Araneta Coliseum tayo o kung saan niya man gusto. Pagkatapos, yung kikitain, ibibigay. Sabi ni Baste, sige, total may kondisyon ka. Ito rin ang kondisyon ko. Ang kondisyon ko, yung amo mo, no, yakagin mo, na magpa-drug test at lahat, manawagan siya ng lahat ng mga tao sa gobyerno ay magpa-hair follicle test.
Eventually, hindi po matutuloy. Ganun talaga eh. Politiko si Basti eh. Umaastang politiko naman tong isa. Alam niyo po kung bakit, no? Ganyan po yung okay po sa kanila na asarin ng mga Duterte sa lahat ng pagkakataon eh. Lahat ng forma ng pang-asar, pwede. Parang, o sige, total wala tayong maipakitang mga proyekto, mang-asar na lang tayo. Yan po, dyan po natin kinakarakterize itong gobyerno na to, no? Nag-all out war sila. Nag-all out po sila para manira sa mga Duterte o na chope. Kumasa na nga po, hindi na ano na po yan eh, yung ang dami pong usapin ng Pilipinas, sa totoo lang po. Etong mga ginagawa po nila, lahat po ng ginagawa nila, pantake po to o pandivert, no? Sa tunay na mga issues. Ano po yung mga tunay na issues? Ayan, yung unti-unti na nabibisto yung pagkamatay po ni Tantoco. Alam na po natin yan lahat. Lumabas na po, ngayon officially po, lumabas na po na nagmarijuana at saka nag-cocaine. Ngayon po, umaamin yung asawa. Eto po. Sabi, kung inamin ni Deputy Social Security, ang ganda rin pala nito na Dina Arroyo Tantoco. Security Dina Arroyo Tantoco na gumamit sila ni Paulo ng cocaine, cannabis at alak nung gabi bago pumanaw si Paulo Tantoco. Bakit hindi pa siya tinatanggal ni Bongbong Marcos sa gobyerno? Gumagamit pala ito ng droga. What is so special about here? Alam niyo po, no, baka po hindi niyo napupuna. Napakarami pong preket-preket, napakarami pong hindi po mapakali yung hindi po maitsurahan yung hilatsa ng bibig sa mga bahagi po ng administrasyon. Punahin niyo po. Tingnan niyo po kung paano sila paraan po nila ng pagsasalita nila. 'Di ba? Bakit ang tanong, bakit daw nariyan pa alam ng adik? Kinakailangan pa po ba natin sagutin yan? Yan po ang nagpapatunay na tama talaga yung akusasyon ni Tatay Digong. 'Di ba? At ayaw po nilang pasubalian yan sa pamamagitan ng hair follicle test. Ganun po yun eh. Ngayon, sasabihin, bakit nga si BP Sara? Bakit ayaw niyang matuloy yung impeachment? Bakit ayaw niyang sumagot kung wala naman siyang kasalanan? Ano po pagkakaiba? Ang pagkakaiba po, naniniwala yung mga taong bayan kay Tatay Digong nung sinabi niya na may bangag tayong Pangulo. In contrast, wala po naniniwala, o meron pala yung mga loyalista, mga dilawan, kakamping, no? Na may ginawang krimen si BP Sara. Na si BP Sara ay magnanakaw, si BP Sara ay nagbanta sa pamilya Marcos. Si BP Sara ay kung yung impeachment nila. Wala naman pong matibay na ebidensya hanggang ngayon. Sinabihan na sila ni Subiri na witch hunt lang yan. Hindi pa rin sila naglalabas ng ebidensya. Bakit po? Ulitin ko na naman for the end time. Ang ebidensya po nila ay hahanapin pa nila doon po sa impeachment trial. Papabuksan nila yung mga bank account at iintrigahin nila yung bank account na ito ay galing sa nakaw na yaman. Yan po yun eh. Nagawa na po nila kay Corona yan eh. Kaya imposible po na yan po yung na imposible po na nagsampa kayo ng impeachment na wala naman kayo matibay. Ngayon po, ang kabahan kayo dito sa Supreme Court kasi hindi nyo sinagot yung mga nireklamo ni BP Sara. Hindi nyo sinagot kung kailan
nyo pinamigay yan sa mga congressman, kung nakapagbasa ba yung congressman, kung anong mga committee hearing ang pinanggalingan niya, kung sino nagsulat ng impeachment complaint labang kay BP Sara. Marami kayo, 4 yung hindi nyo sinagot eh. At material po to, kung ayaw nyo sagutin, so yung ebidensya ni BP Sara, yung pagpapasya ng Korte Suprema. Eh, si Placido daw may bubwit. Kanina dumayo sa live natin. Baka raw ma-dismiss. Kahit nga po wala pang pasya yung Korte Suprema, eh ipinagpalagay nyo na meron pang impeachment court eh. Yan po ang unang kukwestiyonin ni Marcoleta sa Lunes. Pag inopen po nila yan na itutuloy na natin yung impeachment, yan po yung unang kukwestiyonin ni Marcoleta. Na tayo ba ay continuation yung 20th Congress ng 19th Congress? Mahirapan silang makipagdebate dyan dahil napakasimple lang po ng sagot. Okay, balik tayo rito. Sa question ninyo, sa question ng lahat. Bakit kahit na napatunayan na nag-a-addict itong tao ng Malacanang na si Dina Arroyo Tantoco na anong tawag dyan? Ano yung kanyang assistant? Okay, bakit hindi pa rin tinatanggal? Eh, alam nyo na ang sagot dyan. Katropa. Katropa kasi. Layo. Ang layo ko naman kay Torre. Buti pa sinabi mo, kamukha ko si Aga Mulak. Yan. Baka maniwala pa ako. Si Torre, putyan, layo naman. Nasaan na ba yung mga kodigo ko? Binabasa ko, nawala eh. Ayan. Eto, tuwan-tuwa si Torre, di ba? Na nag-shadow, nag-ano siya ngayon, nagmi-meets, nagpa-practice, nag-ensayo na siya ng nag-ensayo na siya ng boxing, tapos maraming media. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming issue ng Pilipinas, yung flood control, no? Gumagastos tayo na 1.4 billion a day tapos wala tayong nakikita resulta. Tignan nyo po yung DPWH po, ang sabi nila epektibo daw yung flood control. Etong mga to harap-harapan kumanloko sa atin eh. Paano naging epektibo yung flood control? Eh bumabaha nga. Di ba? Hindi, sa mga addict po kasi mahirap po kasi sa mga addict yung yung distinguishing between right or wrong. Ikaw naman, Romeo Galang, oh. Hindi mo ba alam yung ginawa ni Torre? Bakit sa tingin mo galit na galit si Baste kay Torre? Wala, clueless ka? Ha? Clueless ka? Kung clueless ka sa ginawa ni Torre, ano magagawa natin? Bakit daw galit na galit? Wala kang ka-idea kung bakit galit na galit. Kilala mo ba tatay ni Baste? Ano nangyari sa tatay ni Baste? Ikaw naman. Eh dun pa lang yung ginawa pa lang yung sa matatandaan natin, Mayor si Baste nung nilusob nila yung KOJC. Nasa Davao yun eh. Mayor siya, hindi na siya ginalang eh. O dun pa lang yun ha. Galit na si Baste. Tapos sa tatay pa, hindi wala ka ideya na tatay niya si Digong. Correct.
Yan po sila eh. Yan yung order of the day nila. Lahat ng mga maliliit na bagay, patulan nyo para yung media naman, nariyan naman sa atin yung media, kagyat na i-cover yan ng media, pabor sa atin, di ba? O kita nyo, bukas check yung media, sasabihin, tsaka lahat ng mga loyalista, etc. O, ang sasabihin, naduwag na si Basti. Okay, yung mga issue po na gusto nilang tabunan eh. Sa pamamagitan ng pakikipag-asaran. Isa pa po, tignan nyo to. Oh. Ito pong kay Senator John Vic. Senator, Secretary pala. Yung kay Secretary, di ba pinunan na siya miski ni BP Sara na wag na masyadong alam nyo, ganito kasi yan no? Na yung mga patawang hindi nakakatawa, nakakaasar, di ba? Yung mga pag nagpatawa ka tapos hindi nakakatawa, nakakaasar po sa tao eh. Tama naman yung intention mo, Secretary John Vic. Gusto mo maging nagpapatawa ka para pero hindi ka naman komedyante kasi. Kasi ang patawa minsan, kinakailangan niyan yung comedic timing. Yung timing ng pagpapatawa mo. Dalawa po kasi nakakatawa, no? Ito po nakakahiya. Yung mga pakyot. Meron kasing panahon ng edad ng mga tao na sa ayaw mo't sa gusto, binata ka man o dalaga o babae ka man o lalaki, yung edad mo na 18 hanggang 25, yan rurok ng kagandahan mo di ba? Magandang lalaki ka o kaya magandang babae ka, sa totoo lang. Pag magandang lalaki ka o magandang babae ka, kahit na ano sabihin mo, akala mo nakakatawa na dahil tawan-tawa na sa'yo. Di ba ganun? Hindi nyo ba naranasan nyo kayong mga kalalakihan na nagpapatawa kayo? Kung gwapo kayo, sa mga gwapo lang po. Discriminating eh. Di ba kahit na ano sabihin nyo, dahil kasama kasi nakukyutan sa inyo, kahit hindi nakakatawa, yung mga babae, yung tawa nila, kinikilig kasi sila. Naintindihan nyo na. Yung nagpapakyut ka na, kahit hindi po nakakatawa, pero cute ka. Sino ba yung mga sikat na, magbigay tayo na halimbawa ng mga sikat na ngayon, mga Korean novela. Park Chung-chung. Pag nagpatawa yung sikat na Korean novela, kahit na hindi nakakatawa, tatawa yung mga tao, di ba? Kasi gwapo siya eh. Ako po sinabi ko na hindi matutuloy yan. Naunawaan nyo na. May mga patawa dahil silong hindi siya gwapo kaya nakakatawa talaga siya. May mga nagpapatawa na yung gwapo naman to, tawanan ko na lang. Yun yung mga patawa ni John Vic, bagay sa mga nagpapakyot. Malamang may edad si John Vic na cute siya, di ba? Yun po yung ang haba ng paliwanag ko sa madaling salita. Hindi niya na outgrow yung patawang pakyut. May mga patawa kasing pakyut eh. Mga abangers, di ba? Hindi na. Yan po yun. Kaya nakakainis. Kay BP Sara, nakakainis yan. Kasi naghihintay yung tao. Kaya nyo to. Mga bangers, di na muna ako magbibiro. Kahit si BP, pinuna ako. Ayan Ito na yung inaabangan nyo. Si Emong ay bumaba galing norte. Nag-U-turn pabalik ng Cagayan kung saan magtatagpo sila ni Dante papuntang Japan. Ito na po ang listahan ng mga walang pasok para bukas. Di po ba? Effort niya na magpatawa pero
inasar pa si BP Sara. Ah. Ito pa po ang isang nakakaasar. Hindi ko masyado napuntuhan to kanina dahil sa birada. Yung issue ni BBM na nung binabasa ko to, talaga, ang concern mo talaga ay matapos na ang yung SONA speech. Kasi, ipinagmamalaki ni BBM yan eh. Ipinagmamalaki niya na siya yung gumagawa mismo ng SONA niya. Siya mismo yung nagsusulat. Mr. President, i-delegate nyo na po. Kasi presidente ka. May speechwriter kayo, di ba? Hindi ko naman sinasabi. Okay na yan. Oh, nagpapalusot na lang idol namin. Okay na. Cool. Okay na kami. Kung sa inyo big deal yan, sa amin, distraction yung ginagawa nyo. Kasi hindi nyo ma-resolve yung tunay na issue. Katulad ngayon, issue upon issue upon issue. Ngayon naman, anong issue ngayon? Nagpunta sa Amerika si BBM para makatanggap lang ng worst trade deal sa US. O nakakalimutan nga ng tao yung galit dahil nalilibang kay Tore. Yun lang yan. Hindi naman matutuloy yan eh, pero dinidistract nyo lang sa tunay na issue. Ang tunay na issue, ang tariff ng Amerika sa atin, pag magpasok tayo ng produkto sa Amerika, 19%. Pag sila magpasok ng produkto dito, libre, walang tax na babayaran. Oo na, kasi mabababaw kayo eh. Ganyan lang ang kahihiyan nyo eh. Nagpa-picture si BBM, tuwan-tuwa na kayo. Yeah, may picture si BBM. May picture. Ganun kayo, di ba? Madali kayong pasayahin eh. Nagpunta sa Amerika si BBM, may picture kay Trump. Buti nga. Si Sara ba may picture? Ganun lang kaligayahan niyo. Napapalakpak pa kayo, ha? Picture. Di ba? Ang bababaw ng kaligayahan. Ito, sinasabi ko sa inyo, yung kay Tore, pinapatulan nila lahat ng distraction. Pati yung kay Dilima na distraction lang po lahat yan eh. Ang mga tunay na issue, hindi epektibo yung trilyon na halaga, yung 1.4 billion a day. 1.4 billion a day na budget sa flood control, hindi epektibo. Yun yung mga tunay na issue. Ang tunay na issue, pumunta tayo sa Amerika, pinaglaruan tayo ni Donald Trump, yung presidente natin, ininsulto pa na ang galing, tough negotiator. Pero ang naiuwi, 19% na tariff. Yung mga hindi nagpunta ron, tumawag lang, nakikipag-negotiate lang sa telepono, ang lalaki. Ulitin ko lang po ito. Kung gaano po kalaki. Sa atin po, magkano nabawas? 1%. Tandaan nyo, 1% lang ha. Dumayo pa si BBM dun. Nagkagastos pa tayo. Ano sabi ni Donald Trump? Napakaraming kasama. Eto po, para magkaroon lang po kayo ng ideya. Eto po yung mga tumatawag lang. Baka pwede naman babaan natin. O sige, anong i-offer mo? Vietnam po, 46% ang pinagmulan. Napababa ng Vietnam sa 20%. Bumaba ng 26%. Tignan nyo ha. Yung Indonesia po, dating 32%. Sa pakikipag-deal lang nila, nakipag-negotiate lang. 32% nagawa ng Indonesia na 19%.
Japan po, from 20, sa ilang persyento yun? 13. 13% po ang napapaba nila. Japan po, tawag lang din po. From 25%, napababa nila sa 15%. So, 10% po napababa. Yung Philippines po, na dumayo, pumunta ron, nakipagnitian, nakipag-utuan. Dating 20%, naging 19%. Oh, yan po ang ibig sabihin ng tough negotiator. Proud po ba kayo na yan na naiuwi? Kung proud pa kayo niyan, talagang ganun ang buhay. Oh, tapos issue pa tong bakit hindi kasama si Lisa Marcos sa Amerika? For the first time, wala silang palipaliwanag dyan. Oh, bakit? Correct. Ganda na sinabi ni Dodog. May libre tayong EDCA sites, nilibre pa natin sila. Tapos napababa, 1% lang. Wala ba tayong may offer? Palayasin. Weapon factory. Kaaway ng China. Ito po nakakatawa. Teka lang. Mas maganda yung napakinggan ko to, pero mas maganda tong yung anong tawag doon, yung wordings. Kasi mahirap matandaan yung usapan Ang bilis po kung ano sabihin ni Donald Trump yun Alam natin, ang akala siguro ni Mark, kaya kasama niya sila Gibo Chodoro, akala siguro nila, yung magsisip-sip sila na, uy, Donald Trump, yung China, inaapi kami. Di ba? Hindi sila nakaporma. Bakit hindi sila nakaporma? Kasi inunahan sila ni Donald Trump. Ito Saan ba yun in the... ito. Ito po yung reporter na nagtanong. Doon po sa na yun. Sabi ng reporter, I wonder how do you plan? In-check tong nag-report, yung reporter I wonder how do you plan to balance your relationship between the United States and China? Tanong kay Marcos. Sabi po ni BBM, our strongest partner has always been the United States. Magsisip-sip siya, di ba? Tapos, nagsalita si Donald Trump. Bakit po nagsalita si Donald Trump? Kasi nakikipag-deal po siya sa China. Habang kausap niya si Marcos, may nakikipag-negotiate po sa China. After po ng usapan kay Marcos, in-announce ni Donald Trump na naka-arrive na sila sa China. May deal na sila. Pero nauna tayo dyan Sabi ni Marcos, di ba? Sabi ng reporter, paano niyo ibabalance yung relasyon niyo sa China at sa United States? Sabi ni Marcos, our strongest partner has always been the United States. Sip-sip di ba? Sinabi ni Trump, I don't mind if he gets along with China. Nagulat si BBM Okay lang sa akin kung magiging okay sila ng China. Matapos ang lahat na pang-aaway namin sa China dahil sa inyo, mga Amerikano. Tuloy natin. I don't mind if he gets along with China because we're getting along with China very well. Antindi. Pro-China pala si Donald Trump. Tariela, kumusta? Diyos ko, lahat si Trump pala ang pro-China. We have a very good relationship, but your dealing with China wouldn't bother me at all. Ang sinasabi ni Donald Trump, okay lang sa akin. Ba't mo sinasabi na ako ang strongest ally? Okay lang sa akin na makipag-deal ka sa China.
Ako nga eh, maganda yung relasyon namin ng China ngayon eh. Kaya pag nakipag-deal ka sa China, okay lang sa akin. Doon na nataranta si Marcos. O ano po sinabi ni Marcos? Well, it is something that we have to do in any case. Oh. Gagawin na raw nila yan. Ang problema nyo, sinunog nyo na yung tulay sa pagitan natin ng China. Nagsunugan kayo ng tulay. Tapos yung kinakampihan natin, di ba? Dito sa Pilipinas, ganun eh. Ano ka, pro-China ka ba o pro-US ka? Pucha, oh. Pinasama ng pinasama yung pro-China. Pro-China kayo, pro-China kayo. Yung pala si Donald Trump, pro-China. Tawa ako ng tawa po. O ano na? Akala siguro nila eto yung... Ay, nako. Kawawa naman si BBM. Iniwan sa ere ng kakampi. Nagbati na yung China at US. Tayo, kaya nga natin inaaway yung China para matuwa yung US eh. Si Donald Trump pa nagsabi sa kanya. Kawawa naman. Tayo ngayon ang walang relasyon sa China. Tayo ngayon. Okay. Eto po, balikan ko yung ano no, parang napaka-importante kay BBM. May mga pronouncement pa siya na 80% na ang nagawa ko na SONA. No ngayon? Speech lang yan eh. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon? May speechwriter ka naman, Mr. President. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon na ikaw mismo yung gumagawa? Alam niyo po yun? Nakita ko po yan sa actual eh. Wala pong masama maging masipag. Pero kung may mas dapat kang tutukan, di ba? Hindi po trabaho yung pagsusulat ng... Hindi po trabaho ng presidente yung pagsusulat ng speech niya dyan sa ano. Si Tatay Digong may speechwriter. Di ba? Sinasabi niya nga, wag na natin itong sabihin. Di ba? Ito kasi binabasa ko to. Minsan ginagano ni Tatay Digong, di ba? Gustong-gusto niya na makipag-usap sa tao eh. May speechwriter siya eh. Nababawasan po ba yung pagka-presidente ni Tatay Digong? Hindi po. Hindi ka nasusukat sa mga speech mo. Nasusukat ka sa mga tunay na trabaho. Yung lalamanin ng SONA mo. Yung 1 taon mo. Ang tanong, may pagmamalaki po ba si BBM? Ang dami niya pong hinahabol eh. Kamalaki-malaki po ba yung mga lumutang na mga droga na nagpahuling kusa? Kamalaki-malaki po ba yung pinakulong mo yung dating presidente ng Pilipinas na mahal ng mga tao? May pagmamalaki nyo po ba na eto po? Alam nyo ito, habol nila yan, yung sa sabungero. Tumutugma naman. Merong whistleblower na nagsabi, tinapon dyan sa metal. May nanguha sila. Teka nga pala muna. Bakit wala na tayong balita? Kumusta na yung mga bulalo? Di ba? 24 oras lang. Ha? 24 oras lang yung ano, yung matutukoy na nila kung buto ng tao. Nariyan lang yung pamilya ng sabungeros eh. So hindi niya rin may pagmamalaki yan. Hindi niya rin may pagmamalaki yung... Hindi niya rin po may pagmamalaki yung ano, yung flood control projects. Hindi niya rin mapagmamalaki. Hindi niya rin dalawa po kasi yung pinaggamitan ng mga pondo sa infrastructure. Flood control at saka
yung mga barangay multipurpose buildings. O, yan po. Yan po ang pinakamagandang halimbawa ng pinaggamitan ng pondo. Yung barangay na pinatayo ni Joel Chua sa bangketa. Pinabuwag ni Yorme. Magkano po naaksaya na tao na pera? 19 million. Imagine po ninyo. Kung hindi nagpatayo, binigay direkta sa tao yan, may 19 na milyon ka, may 19 ka naging milyonaryo. May 19 na pamilya kang ginawang milyonaryo kung dinirekta mo sa tao. Eh, pinabuwag mo lang eh. Palpak din, di ba? Palpak din. Ano pa yung mga hinabol niya? Naghabol yan eh. Sa droga. O, eto, hinabol niya to na baka may ano siya rin na pupunta na lang kami. Bakit magne-negotiate tayo sa telepono? Di ko alam ha. Baka talagang meron siyang magaling na ano na in-invite na lang siya. Sa lahat po ng ano na nakipag-negotiate, yung nakipagkita pa ng face-to-face. Yung nakipagkita pa ng face-to-face ang pinakamapangit na trade deal sa US. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.